Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord. Amen. You deserve all the worship, all the glory, all the honor, all the thanksgiving, O God. Salamat. Salamat for this opportunity to worship you in spirit and in truth. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na meron kaming kalakasan. Lord, thank you for today is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it, O Lord. Salamat dahil ngayong araw na ito may marami ka na namang mga sorpresa sa iyong bayan. Lord, we know and we believe that today you will move in a mighty way. Kaya salamat, O Diyos, sa oras na ito. Itinataas namin at itinatalaga sa inyo ang inyong gawain ito, Panginoon. Lord, we ask that right now, prepare our hearts and minds to receive your word. Lord, kami po ay nagpapakumbabang lubos. Kung may nakikita po kayong bahid ng kasalanan o anumang hadlang upang hindi namin matanggap ang inyong salita, humihingi po kami ng tawad, O God. Linisin niyo kami ng inyong dugo. At hayaan niyo po na ngayong oras na ito malayang makakilos ang banal niyong espiritu. Lord, today, meron magandang mangyayari sa aming kalagitnaan. Dadaloy ang kagalingan. Dadaloy ang answered prayers. Dadaloy ang kalayaan. Lord, marami, Panginoon, ang magkakaroon ng panibagong mindset and perspective na naka-align sa inyong salita. Kaya Lord, today, we will be excited at ngayon pa lamang kineklaim na namin ang kumpletong katagumpayan. That today, Lord God, we will not only be informed by your word, we will be transformed from glory to glory. Salamat, O Diyos. We entrust to you everything, O God. Kayo lamang ang maihayag at maitaas sa aming kalagitnaan. Let your power and your presence freely manifest in this place. At salamat din, O Diyos, sa mga worship services na nagaganap ngayon sa buong mundo ng JA1 family. Lord, thank you for the anointing and the victory. Salamat, O Diyos, we claim the victory of today and we declare the defeat of the devil sa aming kalagitnaan. Walang sino mang nariritong lalabas sa lugar na itong hindi dala ang bagong bagay na galing sa inyo. Salamat, Lord. We praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One, our miracle-working God. Palakpakan natin si Jesus. At i-declare din po natin ang ating kultura as J1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpakan natin ulit si Lord. Sino bang excited ngayong araw na ito? Napansin niyo ba yung ating magandang pagbabago ngayong araw na ito? Woo! Napakabuti ni Lord. Amen. Ang size po nito ay 13 meters by 5 meters. For us to have a better worship experience, gusto natin ibigay natin lagi ang the best kay Lord. Amen? Napakabuti ng Diyos. Thank you, God. At yung pong ating inalis dito, na dati po nating LED screen, yun naman po ang ating i-install sa 8th floor. Sa atin pong 8th floor worship hall or function hall. Amen. At ito pong ating new lobby, magkakaroon na rin po yan ng sarili niyang LED screen. Amen. Kaya po lahat ng nag-gathering ngayon, we can fully access our
equipment and amenities na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sinong masaya doon? Amen. Ngitian mo nga yung katabi mo ngayon. Sabihin mo sa kanya, thank you Lord, narito ka. Doon sa kabila, yung hindi mo pinansin, sabihin mo sa kanya, ang saya-saya ko kasi narito ka ngayon. Thank you Lord. Ang atin pong beloved Bishop Art and Reverend Lynn ay nasa London para po idaos din po ang anniversary ng church natin doon and also yung mga conferences po about inner healing and deliverance. Kaya patuloy po nating isama sila sa ating mga panalangin, ang kanilang kalusugan, kaligtasan, ang tagumpay ng mga gawain po doon sa mga lugar na iyon. Praise the Lord. Thank you God. Palakpakan nga po ulit natin si Lord. Ako'y excited eh. Thank you, Lord. Ang atin pong topic last time is about being anointed. And this is the month wherein we're going to share more and learn more about the anointing that comes from the Lord. Kaya po today, ang pag-aaralan po natin is, pinamagatan ko pong let it flow. Sabihin mo nga sa iyong sarili, I will let it flow. Ang anointing po ay simbolo ng pagsama ng Diyos. Kahit sino, pag siya inanoint ng Diyos, siguradong may tagumpay. Siguradong tatanggap ng pabor. Kahit may struggle ka, nagpapatuloy ka dahil alam mo, inanoint ka ni Lord at pati yung daraanan mo, anointed ni Lord. Sino naniniwala doon? That your walk in God, your journey in the Lord is already anointed by God. Ibig sabihin, walang step mo na hindi niya alam. Aware siya sa mga nangyayari sa iyo. Why? Because hindi lang ikaw ang inanoint niya, pati yung journey mo at nilalakaran mo, anointed din ng Panginoon. Kaya dapat magalak tayo dahil ang anointing ng Diyos ay hindi lamang from the inside. It is also felt from the outside. Kailangan natin ng anointing dahil ang buhay po natin ay madrama. Ang tao po, may nature po ang tao na laging humanap ng pagkakadramahan. Sino po yung bago umalis ng kanyang bahay ay nagdrama muna? Yung bago kayo bumaba ng sasakyan, meron pa kayong pinagdramahan doon sa loob ng sasakyan. Pues, napunta ka sa lugar na ito, ang pakiusap ko habang narito ka, huwag mo nang magdadrama ha. Sabi sa katabi, wala mo nang madrama today. Ang iba po, bumabayad pa para lang madagdagan ang drama sa kanilang buhay. Yung katabi mo, mukha mang madrama ang buhay niyan. Tingnan mo ang katabi mo kung mukhang madrama ang buhay. Hindi naman ano, pinagpala ni Lord yan ano? Sino po dito ang mahilig sa K-drama? Taas ang kamay. Alam ko, walang aamin sa inyo. Pero hindi po nagsisinungaling ang datos. Ayon po sa pag-aaral, the 15 countries with the highest K-drama viewers, nagtataka pa ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, parang kasali ka dyan. Ang number 1 po ay ang Pilipinas. At take note, hindi kasama ang mismong bansa, ang Korea. Nagtaka ako sa pangalawa, Egypt. Talaga. Lagi tayong humahanap ng pagkakadramahan. As if kulang na kulang pa yung nararanasan mo sa araw-araw, babayad ka pa sa Netflix, sa Prime Video, sa Disney Plus, para madagdagan ang drama ng buhay mo. Kapag ang buhay natin ay laging madrama, anointing ni Lord ay hindi madarama. Amen po ba, mga makatang anak ng Diyos? Part na ng buhay ng tao ang kadramahan, sa totoo lang. Pero please lang, huwag kang papayag na puro na lang drama ang buhay mo. Ito na yung panahon na inanoint ka ng Diyos, hindi ka na mabubuhay sa drama. Ang pamumuhay mo na ay punong-puno ng pagpapala at pabor na lagi mong madarama. Hindi kayo pinanganak para magdrama lang ng magdrama. Pinanganak ka para maging masaya at maalan at maranasan mo
ang kabutihan ng Diyos. Now, let us learn from someone who has one of the biggest dramas in her life at may ginawa ang Diyos sa kanya. It can be seen in the book of 2 Kings chapter 4, beginning verse 1 up to verse 7. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." May isa daw pong byuda na ang asawa niya po ay isang propeta, alagad po ni Eliseo o ni Elisha. Ngunit namatay ang kanyang asawa. At dahil po namatay ang kanyang asawa, wala na daw po siyang source of income. Kaya po ang ginawa niya, namuhay siya at nangutang. Pero ang kanya pong pangungutang ay napunta sa hindi inaasang pagkakataon. Kasi yung kanya pong pinagkakautangan, since wala siyang maibayad, gusto nang kunin ang kanyang 2 anak na lalaki upang maging alipin. Sabihin natin, alipin. Napakatindi ho ng pinagdadaanan ng babaeng ito. Nawala ang kanyang asawang lalaki, namatay. Tapos, baon pa siya sa utang. Stress na stress ito sapagkat yung kanyang mga anak ay kukunin ng kanyang pinagkakautangan. Meron po tayong 3 pinakamabibigat na hamon sa buhay natin na kalimitan nararanasan ng marami. Hindi lang ng marami, ng lahat. Una, ang mawalan ng mahal sa buhay. Ito po yung nangyari doon sa babae. Nawalan siya ng mahal sa buhay, someone na kanyang sinasandalan. Pangalawa, yung mabaon sa utang. Pangatlo, magkaroon ng malubhang karamdaman. Marami pong mabibigat na hamon sa buhay natin. Pero itong 3 ito ang isa o 3 sa mga pinakamatitindi na mga pwedeng maranasan ng tao. Kaya po ang buhay nagiging madrama dahil mabigat talaga ang hamon sa atin. Ganito rin po ang naranasan ni Job. In Job chapter 3 verse 20 to 22, napakasakit ng kanya pong kaisipan during this time. Bakit ba pinapayagang mabuhay ang taong nagtitiis at nagdurusa? Nagnanais silang mamatay, pero hindi pa rin sila namamatay. Hangad nila ang kamatayan nang higit pa sa isang taong naghahanap ng nakatagong kayamanan. Mas sasaya sila kapag namatay na at nailibing. Si Job na pinakamayaman sa lahat, doon sa kanyang lugar, ngunit hinayaan ng Diyos mawala ang mga bagay na kanyang pinangahawakan, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang kabuhayan, nagkaroon pa siya ng sakit sa buong katawan niya, buong balat niya ay mayroong tinatawag na boils. Ang naging thinking niya, ay mas maigi pang mamatay na lang ako kaysa magdusa ako ng magdusa sa ganitong sitwasyon. Ganyan din po ang pakiramdam ng widow. Pero buti na lang, tama ang kanyang nilapitan. Siya'y lumapit nang makita niya si Eliseo, hindi siya nagdalawang isip na lumapit, umiyak at humingi ng tulong. Minsan tayo mga kapatid, kung sino-sino at kung saan-saan at kung ano-ano ang ating nilalapitan. Meron tayo ding 3 bagay na nilalapitan kapag tayo may mabigat na hamon sa buhay. Minsan sila yung nauuna. Una, barkada. Pangalawa, bisyo. Pangatlo, Bombay. Kapag hindi nasolusyonan ng barkada, dadagdagan ng bisyo. Kapag hindi kinaya sa bisyo, hahanap ng Bombay. Uutang. Meron bang isang letter B? Ayoko na lang sabihin. Pag hindi nasolusyonan ng lahat ng ito. Ang bigat ng nararanasan mo, nagkukulong ka pa sa kwarto,
Papatayin mo ang lahat ng ilaw para madilim. Tapos makikinig ka sa isang musikang malungkot, awitin na malungkot, sa tingin mo makakabangon ka pa? Madrama na at mabigat ang pinagdadaanan mo, dadagdagan mo pa ng additional drama, magkukulong, kung saan-saan tayo lumalapit. Isa lang naman ang dapat mong lapitan. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sabi nila, ang taong nagigipit sa Bombay kumakapit. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang taong nagigipit, pag kumapit ka kay Lord, ang Diyos ay madaling magpadala ng anumang pangangailangan mo. Sabi ng Panaghoy, chapter 3, verse 19 to 23. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Can you flash it on the screen, please? Panaghoy, chapter 3, verse 19 to 23. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalaala at ako'y labis na napipighati. Imagine ninyo, ikinumpara po yung kanyang pinagdadaanan sa isang abdo. Sino ho ditong nakatikim na nun? Yung abdo. Ito ho ang ginagamit sa pagluluto ng papaitan. Bakit? Ito ang pinakamabait. Ay sabi dito, ang pinagdadaanan daw minsan ng tao ay simpait ng abdo. At kapag naaalala niya na ganito ang kanyang pinagdadaanan, siya'y labis na napipighati. Gayon may, sabi ng verse 21, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Napakabait man ang nararanasan mo ngayon, pero umasa ka sa araw ng bukas, may sariwang pag-ibig at kadakilaan ng Diyos ang pwede mong maranasan. Ang Diyos ay may nakahandang laging bago sa araw ng bukas. Today, merong kalungkutan. Pero sa araw ng bukas, may kagalakang dala ang Diyos. Ito'y laging sariwa at bago. Meaning to say, kung masaya ka ngayon at nalungkot ka mamayang hapon, pagdating mo sa araw ng bukas, mas matindi ang sayang mararanasan mo kasi sabi ng Biblia, ito'y bago at sariwa. Kaya pala ang taong na kay Kristo ay pasaya ng pasaya, kahit papangit ng papangit o papait ng papait ang kanyang nararanasan. Bakit? Kasi alam mong ito'y oportunidad ng Panginoon para maranasan mo ang kanyang pagkilos at kapangyarihan. Now, naalala ko po noon ako po ay napakalaki ng kapighatian ko nung ako'y high school. Alam niyo po ang nagbibigay ng kapighatian sa akin noon? Ang dami kong tagihawat. Ako'y nai-stress pag ako'y nananalamin. Dahil sabi ko, pugi naman tagihawatin nga lang. Sabi ko sa aking ina, ako'y dalhin niyo sa derma. Paalis natin itong mga ito. Di dala naman nga ako. Nawala nga naman yung iba, may nandyan na naman. Pag ginagalaw ko, minsan nakukot-kot. Sinasabi ng aking ina, huwag mong galawin yan. Yan ay mananawa din pag wala nang mapaglagyan. Hindi ko alam kung ako'y mako-comfort o ako'y may insulto. Basta sabi niya, yan ay titigil din pagka wala ng space. Ang nararanasan mo ngayon, kita yan ni Lord. At higit sa lahat, may katapusan yan.
Temporary lang yan, matatapos din yan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, panandalian lamang ang mga paghihirap na yan. It is nothing compared to the glory of God that will be revealed in your life. Kaya naniwala po ako doon. Nanawa nga din. At kita nyo naman, biyaya ni Lord. Ay, nako. 2 Kings chapter 4 verse 2. Elisha replied to her, "How can I help you?" Alam ni Lord ang bigat ng babae, alam ni Elisha ang bigat ng widow. Kaya tinanong siya, paano kita tutulungan? Kaya ngayon may tanong din ng Diyos sa iyo, paano mo gustong tulungan ka ng Diyos? Awit 121 verse 1 to 2. Tumitingin ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ito ang sagot ni Lord sa iyo. Kung saan-saan ka lumalapit, anak, sa akin ka lang lumapit. Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Anong mga bundok yan na ang tagal mo nang tinititigan? Hindi ka lang nakatingin eh. Ang dami mong bundok. Sobrang dami. Tapos lahat tinititigan mong isa-isa. Ay pagkakahirap nito. Ay matindi ito. Hindi ko kaya ito. Ay lubog na kami. Wala na talagang magagawa eh. Sabi ng Biblia, tingnan mo uli ang bundok mo sa kahuli-hulihang pagkakataon. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang tulong na parating na sa iyo ay manggagaling sa Kanya. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya rin ang nag-allow na magkaroon ng bundok na yan. Kaya siya rin ang gagawa para yan ay iyong ma-overcome. Kaya ang tulong ng Panginoon sa iyo ay paparating na. Sabihin mo sa iyong katabi, God's help is on the way. Kung dumating ka sa lugar na ito, ready ka ng bitawan. Putulin ang kung ano man sa buhay mo. Dumating ka sa lugar na ito, talagang lugmok, babang-baba na, wala nang kapag-asa. Gusto kong sabihin sa iyo, nanggagaling ang tulong mula sa ating Panginoon. At pag nanatili kang nakakapit sa Kanya, hindi ka mabubuwal. Sabihin mo, anong bundok yang nasa harap mo ngayon? Bundok ng kasalanan? Hindi ka mawala sa anumang addiction. Bundok ng kahirapan? Lagi na lang baon sa utang. Laging nabibiktima ng mga bogus. Bundok ng pag-aaway-away sa pamilya. Anong bundok ang meron ka ngayon? Kahit anong pangalan ng bundok na yan, kapag ang Diyos ang gumawa, lahat ng bundok guguho. Kapag ang Diyos ang gumawa, lahat ng bundok mapapatag. Hindi ka lamang basta niya pababayaan sa panahon na ikaw ay nakatingin sa bundok at sinasabi mo, ang hirap talaga, wala talagang choice at wala talagang paraan. Diyan magaling ang Diyos. Kapag wala ka ng paraan, hindi na kaya ng iyong sariling lakas, diyan nag-uumpisa ang tulong ng Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, bitawan mo na yung kaisipan na manggagaling sa sarili mong lakas ang solusyon, ang sagot sa iyong pinagdadaanan. Iyong bitawan na yan at sabihin mo, Lord, sa iyo nang gagaling ang aking tulong. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Sa iyo ako magtitiwala. Kaya ngayon palang araw na ito, dadaloy na ang katugunan sa aking panalangin. Huwag mong hayaan ang sarili mong malinlang ka ng bundok na yan. Ang bundok na yan, hanggat yan ay bundok, ibig sabihin pwedeng akyatin. Kahit Mount Everest, naaakyat ng tao. Basta may bundok, kayang i-overcome. Gusto kong sabihin sa iyo, magpasalamat ka't may bundok kasi meron ka na namang aakyatin. Meron ka na namang pagkakataon na tulungan ka ng Diyos. May kausap pa ba ako? Magpasalamat ka sa bundok dahil yan ay testimony na pagdating mo sa itaas ng bundok, akala ko hindi ko kaya ko pala kasi ang tulong ko hindi galing sa lakas ko, galing sa Panginoon na nagbibigay at nagsusustain ng kailangan ko para malampasan ko ang bundok.
Kapatid, kung hindi man patagin ng Diyos ang bundok sa buhay mo, tutulungan kanyang akyatin ito. Para pag nasa itaas ka na, sasabihin mo, ganun lang pala yun. Buti na lang nagtiwala ako sa Kanya. Buti na lang binawasan ko yung kadramahan ko sa buhay. Binawasan ko yung aking paglulupagi. Binawasan ko yung aking pagmumukmok. Kasi ang tulong ko pala galing sa Kanya. Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Sino ang Diyos mo? Sino ang Diyos natin? Sino ang Diyos natin? Isigaw mo, Jesus. Sino ang Diyos mo? Kung ang Diyos mo ay si Jesus, sabi niya, palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin ang makapagliligtas sa iyo. Ano mang bundok ang meron ka ngayon, ang Diyos ay nagpapadala na ng kanyang kapangyarihan upang hindi ka pahirapan lamang, kundi para ikaw ay iligtas. Everybody say, the anointing is flowing today. 2 Kings chapter 4 verse 2b. Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Lagi tayong pag-anointing, ang pinag-uusapan natin is oil. Sabihin natin, langis. Bakit ganito ang sagot nung tinanong siya, anong meron ka? Kita mo pag ang Diyos ay nagtanong sa'yo, ang tanong niya ganito ba siya magtanong? Anong wala sa'yo? Ang dami kasing wala sa'yo. Kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganon. Ganon ba si Lord? Hindi. Pag nagtatanong siya sa'yo at ikaw ay umiiyak, kailangan mo ng tulong niya, ang tanong niya sa'yo, ano bang meron ka? Ano bang nasa bahay mo? Yun ba lang sagot sa iyong kailangan, matatagpuan mo lamang sa bahay mo? Ano ba ang bahay mo? Ang bahay mo, ito. Habang ikaw ay narito, sumasamba ka sa Panginoon, naririnig mo ang kanyang mga salita, ang Diyos ay nagpapadala na. Kaya nga ang gusto natin, lagi tayong mag-invite sa ating bahay. Bakit? Lalo tayo mga Batanggenyo, mahilig tayong mag-imbita sa bahay. Pag nag-imbita tayo sa bahay, yung pala po hindi natural sa lahat ng Pilipino. Meron din po pala na ibang lugar na kapag nagpapunta sa bahay, magdadala ka ng iyong pagkain dahil wala akong time ipagluto ka. Pero pag sa Pilipino, pag sa Batanggenyo, kahit hindi ka ipinapupunta, basta ikay dumating, yung pamilyang Batanggenyo, kukuha ng mga dilata o kung ano man ang meron sa bahay at ikaw ipaghahanda. Ipagluluto ka, tama? May kausap pa ba ako? Batanggenyo ba ang kausap ko ngayon? Ganon din ba sa inyo? Ay sa amin nga ako sa Rosario pagka may piyestahan na malaking lugar ipinangungutang pa ang baboy, ang baka at ang kambing. Di bali na daw walang yaman, wag lang mawala ang iyabang. Pagkatapos nun, sabi nung, ay wala naman ho tayong panghanda ngayon hiyaan mo na, saka mo na problemahin iyan. Basta ang mahalaga may handa tayo ngayon. Mawala na ang yaman, wag lang ang ating yabang. Pero alam nyo, sa bahay ng Diyos, hindi na uubos ang supply. Alam niyo itong kaunting langis na ito ang pinag-umpisahan ng baha at ng overflow ng buhos ng pagpapala. Anong meron ka ngayon? Maliit na pananampalataya? Anong meron ka ngayon? Pumunta ka dito, halos paubos na ang iyong lingas. Papatay na yung apoy na meron ka. Sobra ka ng dismayado, sobra ka ng disappointed sa mga nangyayari. Mali-mali ang mga desisyon mo. Pumunta ka sa lugar na ito. Ang tanong sa'yo, may natitira pa ba? May langis ka pa ba? Sino ditong may langis ba kahit konti? Taas ang kamay ng may langis. Kung may langis ka, dyan mag-uumpisa ang pagbaha ng pabor at pagpapala. Everybody say hallelujah.
Dahil meron kang langis ngayon, kahit napakaliit na pananampalataya, kahit pa mas malaki ang pagdududa mo kaysa sa pananampalataya mo, kahit napakaliit niya, sinlaki ng butil ng mustasa, kaya mong sabihin sa iyong bundok, tumalong ka sa dagat at ito ay tatalon. Kaya ang tanong, anong meron ka sa bahay mo? Anong nasa loob mo ngayon? Ang sagot ng Diyos ay nasa iyo din. Meron sa amin. Ano, tanyo una niya sabi, nothing. Bakit nothing? Ay, sunod-sunod yung ikangay kamalasan sa buhay niya eh. Namatay yung asawa, nawalan ng pinagkakakitaan. Puro utang. Kukulin na ang kanyang mga anak. Apektado ang kanyang next generation. Kailangan niya ng something new and fresh. At yun ay mag-uumpisa sa maliit na sisidlan ng langis. Life is nothing without God's anointing. Nire-remind ulit sa atin ni Lord na hindi ka nothing. Sabi mo sa katabi mo, you are not a nothing. Hindi ka isang nothing. Pag ikaw ay may langis na galing sa Panginoon, may anointing, may presence, may power na galing sa Diyos, you are not a nothing, you are a something. Life is not about regretting what's lost, but about rejoicing on what's left. Naalala niyo yung preaching ko last time about what's left in you. Pinopagbukusan po natin ang lahat ng natira. Hindi ka lang nagpo-focus sa mga nawala. Kapatid, may natira sa'yo. May kaunting langis na nasa sa'yo ngayon. Kaya ang nire-remind sa'yo ni Lord ngayon, kalimutan mo na yung mga nawala. Mag-focus ka sa natira. At yung natira na yan, imumultiply ng Diyos, palalaguin ng Diyos. Diyan manggagaling ang kanyang tulong sa'yo. Amen? Verse 3 ng 2 Kings chapter 4. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Sabi niya, o sige, meron kang konting langis. Lahat ng kapitbahay mo, puntahan mo at manghingi ka ng mga empty jars o manghiram. Sabi sa ibang translation, borrow. At huwag kang hihiram ng isa o dalawa o tatlo. Humiram ka na agad ng marami. Sino ditong may neighbor? May kapitbahay ka ba sa inyo? Abay, lahat po tayo may kapitbahay. Yang katabi mo ngayon, kapitbahay mo yan. Hindi masamang lumapit sa iyong neighbor para humingi ng tulong. Kaya lang dapat mapanuri ka sa iyong lalapitan. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. Hindi dito sinabi na huwag kayong makipagkaibigan. Hindi rin dito sinabi na huwag kayong makisama. Ang sabi dito, huwag kang makiisa. Ibig sabihin, huwag kang sasang-ayon sa kanilang mga prinsipyo, kasi maaaring ang kanilang prinsipyo ay hindi galing sa prinsipyo ng Diyos because they are unbelievers. Huwag kang join sa kanilang mga ginagawa at pinaplano kasi maaaring ito'y may epekto sa spiritual mong buhay. Tingnan mo kung sino sinasamahan mo laging nagiging ganun ka. Makiisa ka sa mga business-minded, maya-maya may business ka na rin. Makiisa ka sa mga naglalaro ng badminton, maya-maya nagbabadminton ka na rin kahit hindi ka marunong. Makiisa ka sa kaisipan at pananalita at kilos ng mga hindi mananampalataya, mamaya hindi mo napapansin, hindi ka na rin mananampalataya. Hindi ko sinasabing layuan mo ang mga unbelieving friends and unbelieving family mo. That's not the point. Ang aking sinasabi ay ganito, sa halip na ikaw ang kanilang maimpluwensyahan, ikaw dapat ang umi-impluwensya sa kanila sapagkat ikaw ang asin, hindi sila. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay asin. Ano bang ginagawa ng asin? Napipigilan ito ang pagkabulok. It is a preservative. Kaya nga ito yung unang ginamit ng ating mga ninuno nung wala pa po ang refrigerator. Ginamit po nila ay asin para ma-preserve ang pagkain. Kaya gusto kong sabihin sa iyo,
Pag napunta ka sa lugar ng mga hindi mananampalataya, hindi ka basta lamang nandun. Ikaw ay dapat asin. Dapat makita sa iyo ang pagiging preservative ng mundo. Ikaw ang hindi man pumipigil, kundi ikaw ang nagdi-delay sa pagkabulok ng mundong ito. Kaya dapat tayo ang magparami. Tama? May kausap pa ba ako? Dahil ang mundong ito sa totoong buhay, pasama ng pasama, pabulok ng pabulok. Ang sistema ng mundong ito ay pa-worse ng pa-worse, pagrabe ng pagrabe. Kaya ang mga Kristiyano, pag hindi nila alam ang kanilang tayo, maaari silang madala ng mundo. Pero ikaw ay asin. Ikaw ang i-impluwensya. Kung marapit ng mabulok, pag ikaw ay nilagay doon, nabubuhay pa. Gusto kong sabihin sa iyo, dala-dala mo ay buhay. Dala-dala mo ay kapangyarihan ng Diyos. Dala mo ay anointing ni Lord. Kaya pag napalagay ka sa isang lugar na magulo, pumapayapa. Pag nakarating ka sa isang lugar na malungkot, biglang nagkakaroon ng saya yung lugar na iyon. Why? Ikaw ay asin. Habang umaatan ka dito, naririnig mo na kailangan dagdagan ng alat mo. Para paglabas mo sa eskwelahan mo, pagpunta mo sa iyong community, sa iyong trabaho, ang tindi ng alat mo. Sabi mo sa katabi mo, matindi ang alat mo ngayon. Ano daw sense ng asin kapag ka ang asin ay magkakasama? Wala. Saan lang nagkakaroon ng silbi ang asin? Kapag ibinudbud mo na ito. Kaya tayo nagsasama-sama dito, magpapatindihan tayo ng alat. Para paglabas mo sa lugar na ito, ibubudbud ka sa lugar na iyon at ikaw ang magbibigay ng pag-preservative sa mga iyon. Ikaw ang magpe-preserve sa morality ng mundong ito. Kung sinasabi sa iyo, hindi, sumunod ka na sa amin, gawin mo itong bagay na ito, sabihin mo, hindi yan ang prinsipyo ng aking Diyos, maninindigan ako, kahit matanggal ako sa trabaho, kahit mawala ako sa ganitong negosyo, basta hindi ako magko-compromise, ako'y asin, ako ang magpe-preserve ng morality ng mundong ito. Dahil ako'y extension ng Panginoong Hesus. Kaya tayo nagsasama-sama dito para paglabas mo, asin ka. Amen? At pag daw ang asin ay wala ng alat, ito'y binubudbud sa lupa at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kaya kapatid, huwag kang mawawala ng alat. Habang nasa mundo kang ito, habang narito ka sa bahay ng Diyos, magpaalat ka na magpaalat. Para pagdating mo sa labas, hindi ikaw mawawala ng alat, sila ang aalat dahil sa iyo. At sila'y may isama mo dito, hindi mo ba napapansin? Ang dami mo nang naisama sa church. Bakit? Ikaw ay asin eh. Pero pag wala ka bang naiisama, ano kaya ikaw? Baka ikaw ay tawas. Mukhang asin, pero hindi tamad. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tawas. Ikaw ay asin. Pag tiningnan mo ang asin na tawas, magkamukha lamang. Iodized salt at saka yung tawas. Saan mo lang nalalaman ang kaibahan? Kapag iyong tinikman. Kaya ikaw, pag tinikman ka ng mga tao sa labas, pag naranasan nila ang kagandahan ng Diyos sa buhay mo, ang glory ng Diyos sa buhay mo, wala silang ibang masasabi. Grabe ang taong ito, pinagpala ito, may pabor ng Diyos ito. Bakit? Nakikita ko sa Kanya ang buhay na matuwid sa Panginoon. Sabi mo ulit sa kaliwat kanan mo, hindi ka tawas, asin ka. At ang pipiliin mo daw na iyong kapitbahay ay dapat mayroong jar. Sabihin natin jar. Bakit? Kasi pupunta ka dun sa kanya, hihiram ka din ng jar pag wala ka na. Kapag walang jar, walang sisidlan, walang anointing. Kapag walang Jesus, huwag kang makikiisa. Why? Working without God's anointing is just wasting time. Kapag may ginagawa ka sa buhay mo at alam mong wala dyan ang blessing ng Diyos, you are just wasting your time. Kapag nasa isang maling relasyon ka, kahit pa yan ay 10 taon na, 15 taon, at alam mong hindi nakakalugod yan sa Panginoon, you are just wasting your time. Kapag ikaw ay nasa isang trabaho at alam mong hindi mo napaglilingkuran ng Diyos sa sitwasyon mo, you are just wasting your time.
Hindi lang basta jar ang pinahahanap ng Diyos. Kailangan empty. Sabihin natin, empty. At hindi lang basta isa, kailangan marami. Hindi naman question ang langis. Ang question ay kung marami ka bang jars. Again, ang topic po natin ngayon ay hindi ang pwede question natin ay kung kaya ka bang buhusan ng Diyos. Ang kino-question natin ngayon, are you an empty jar? Ang ating kinaklaro ngayon, ang buhay ko ba? Ako ba ngayon sa sitwasyon ko ito? Ako ba'y isang empty jar? Na pwede akong lagyan at buhusan ng Panginoon? Ano kaya ang dala-dala mo ngayon? Kapag may pagsubok ang isang empty jar, ganito ang sagot, sige lang, excited ako kasi may bago na namang ituturo ang Diyos. Kapag may bundok, ang sasabihin niya, thank you Lord, may bago na naman akong revelation ng iyong kabutihan. Kapag mayroong problemang nararanasan, ang kanyang sagot, pag empty jar siya, Lord, may upgrade na naman ako na parating. Yan yung mga empty jars. Kaya nga pag lalapit ka kay Lord na may daladala ka, anong sasabihin sa'yo ng Diyos? Kapag ba ikaw ay may daladala ngayon na hindi ayon sa Kanya, anong sasabihin sa'yo ng Diyos pag lumapit ka? Anak, ibubu mo muna. Itabon mo muna yung laman mo. Dahil hindi ko pwedeng ibuhos sa iyo ang anointing ko, gayong ang laman ng loob mo'y basura. Gayong may laman kang galit. May laman kang kalungkutan. Pagkadismaya and regrets in your life. Sana kung ako'y naging ganito. Sana kung nag-abroad ako, matagal na kaming mayaman. Sana kung ako'y pumasok sa negosyong ito, matagal na kaming humahakot ng milyon. Sana kung kami naging ganito, ganyan. Puro sana. Kapatid, sa Diyos hindi lang sana, sa Diyos sigurado. Alisin na natin yung sana all. Palitan natin ng sigurado all. Palitan na natin ito ng sure all. Bakit? Kapag kay Lord kasi laging sure at sigurado. Pag sa mundo laging baka sakali, sana mangyari, baka naman pwedeng maka-request sa Diyos. Kapag nakita kang empty, kapag ibinuhos mo ang mga sama ng loob mo, binitawan mo ang mga regrets mo sa buhay, wala siyang ibang magawa, kundi ibuhos ang langis sa iyo. At kahit mapuno ka ba, sasabihin niya, may langis ka ba? May sasidlang ka ba? Meron ba po? Wala na ring laman. Buhos din siya ng buhos. Amen ba? Kaya ang hinahangad sa atin ng Diyos ay hindi lamang laging mapuno. Ang hangad na sa atin ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, empty. Upang mabuhusan Kanya ng langis ng Kanyang presensya, kapangyarihan, pagpapala, pabor, protection, power. Sabihin mo kung ano, and you will receive. Sabihin mo nga, I receive God's anointing in my life. Itapon mo na yung mga panghihinayang, mga what if ng buhay mo. I-empty mo na yung isip mo sa mga bagay na alam mo namang wala kang control. Para buhusan Kanya. Verse 4 ng 2 Kings chapter 4. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. Nananalangin tayo sa Diyos. Lord, we ask for more blessings, more power, more healing, more anointing. Pero ang sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, pour. P-O-U-R, pour. Lord, I ask for more. Sagot ni Lord, pour. We ask for more of this. Pour. Amen? Ikaw ba ay mahilig magbuhos? Lord, padaluyin niyo po ang kapayapaan sa buhay ko. Siya, magbuhos ka ng kapatawaran at pananampalataya. Lord, padaluyin ninyo ang inyong presensya sa buhay ko. Siya, magbuhos ka ng pagsamba. Kagaya ng ginawa ng babae. Nagbuhos siya ng pamango mula sa alabaster jar. Ang sabi po ng mga hindi nakakaintindi, he is or she is wasting a lot of money. Pero ang sabi ni Lord, wag niyo siyang sawayin. She is not wasting
she is worshiping. Kapag ikaw ay nagbubuhos ng pagsamba, nagbubuhos ka ng lahat-lahat sa iyo. Ang Diyos walang magawa, kundi punuan ka pa ng punuan. Kahit walang nakakapansin sa iyo, buhos lang ng buhos, para daloy lang din ng daloy. Ang sikreto para dumaloy ng dumaloy, matuto kang magbuhos ng magbuhos. Isinara ang pintuan. Why? Miracles happen from behind closed doors. Ano daw? Miracles happen from behind closed doors. Hindi lahat ng milagro ay nangyayari sa harap ng maraming tao. Ito ay kalimitang nag-uumpisa muna sa kaloob-looban ng ating pagkatao na walang sino man ang nakakakita o nakakaunawa. It is not about the miracles on the outside. It is about the miracles that is starting to happen from your inside. Para kapag ikaw ay punong-puno na, kahit hindi dumating yung pinalangin mo, masaya ka. Kasi alam mo, nagmilagro na ang Diyos sa buhay mo. Alam mo sa kaloob-looban mo, napagtanto mo na hindi lang pala ang kailangan mo yung hinihingi mo, ang kailangan mo pala kakontentuhan na galing sa Panginoong Diyos. And that in itself is a miracle that happens behind closed doors. Kaya sabi po ni Elisha, isara mo ang pinto. Isara mo na ang pinto ng dati mong pagkatao. Hayaan mo ngayon, kung nakita ng marami na ikaw ay nanghihina, nawalan, namatayan, walang pag-asa, pagsara ng pintuan, may nangyayari doon sa kaloob-looban at may pagbabagong nag-uumpisa, hindi namamalayan ng iba. Para pagbukas mo uli ng pintuan, pagtingin nila sa iyo, ha? Yan ba yung dating malungkutin? Yan ba yung dating depressed? Yan ba yung dating lubog sa utang? Yan ba yung dating masasakitin? Hindi mo alam. Inaayos ka na ng Diyos from the inside. At ito'y magmamanifest na lang on the outside. The best miracle that could happen to you is the transformation of your soul. Amen? 2 Corinthians chapter 4, verse 7. But this beautiful treasure is contained in us, cracked pots, made of earth and clay, so that the transcendent character of this power will be clearly seen as coming from God and not from us. Gusto ng Diyos, kaya ipinapasara niya sa isang sisidlan, kaya gustong isalin sa isang crack. Meron ba ditong perpekto na? O sino ditong aamin, may crack pa ang buhay niya? Siya bilang tao, alam niya sa kanyang sarili, may mga crack pa siya. Pero sabi doon, what is this beautiful treasure? The living water, the anointing oil of God. Ibinubuhos niya, hindi dahil perpekto ka na. Ibinubuhos niya ang kanyang power and anointing sa buhay mo kahit marami ka bang sablay, kahit may mga pamali-mali ka bang desisyon. Bakit? Para makita na ang kapangyarihan ng Diyos hindi galing sa iyo, hindi galing dahil matino ka na, kundi ang kapangyarihan ng Diyos galing lamang sa Kanya. Ipinapabahagi lamang sa iyo. Mas maganda nga yung may crack-crack ka. Bakit? Habang binubuhos ng Diyos ang langis niya sa buhay mo, ito ay lumalabas doon sa iba-ibang lugar. Hindi mo na kailangang itaob pa para ikaw ay maranasan. Habang ikaw ay may crack, ito ang sinisingitan ng kanyang langis. Kaya habang ikaw ay may mga crack pa sa buhay na ito, huwag mong sasabihin, hindi pa ako pwedeng gamitin, hindi pa ako pwedeng pagtiwalaan ng Diyos. Bakit? Kasi marami pa akong crack sa buhay. Gusto kong sabihin sa iyo, ang value ay wala sa sidlan. Ang value ay kung anong nasa laman. Ang value ay hindi yung empty jars. Ang value ay yung langis. Hanggat ang pumapasok sa iyo ay ang langis ng Panginoon, you are a valuable piece, masterpiece of God. Matutuwa ka bang umorder ng pizza at pagdating ng rider, hawak niya sa kamay ang pizza mo? Ito na po ang inyong pepperoni pizza. Tumutulo pa dito yung mga cheese. Ito na po ang in-order niyong pizza.
Anong una mong itatanong? Abay, ba't ganyan? Nasaan yung box? Ay, ang order niyo yung pizza eh. Sasagot ba yung rider na, ay, wala akong magagawa. Ay, hindi niyo sinabing may box pala. Hindi na naman mahalaga ang box. Ang mahalaga, ito na yung pizza niyo. Kung ikaw ang tatanggap nun, matutuwa ka ba? Gusto kong sabihin sa iyo, ang kapangyarihan ng Diyos kung walang sisidlan, walang mararating. Kaya tayo ang empty jars ng Diyos para yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang anointing, makarating sa iba, maipon, mapagpala din ng marami. Because the value is not just on the pizza. The value is in the box. Alam ni Satanas, natalo siya ng langis. Kaya ang tinatarget niya ay yung jar. Ano daw? Aware si Satan. Natalo siya ng langis ng Diyos. Kaya ang tinatarget niya ay yung lalagyan. Pilit dinudumihan ang lalagyan. Pilit sinisira ang lalagyan. Winawasak ang lalagyan. Akala ni Satanas nanalo siya nang maipako si Jesus sa krus. Pero biglang sumagot si Jesus, it is finished. Hindi sinabi ni Jesus, I am finished. Ang sabi niya, it is finished. Tapos sa 3 araw na siya'y nakalibing, yung kanyang spirit ay nando doon sa libingan o sa mga bundo ng mga patay. Bakit? Para ano? Kunin ang susi. Ano daw? Pumunta si Jesus sa death at sa hell. Sino ditong nag-aalala pag nawala ang susi ng bahay niya? Takot ka ba kapag merong napansin mo, naku, nalaglag yata ang susi ng bahay natin? Ganyan din ang nararamdaman ngayon ni Satanas. Bakit? In-invade ni Kristo ang kanyang private space at ninakaw ang susi. Kinuha ang susi. Kaya alam mong talunan si Satanas sa buhay mo kasi wala sa kanya ang susi na kay Kristo. At dahil nasa iyo si Kristo, hawak mo ang susi para sa iyo. Kaya anong ginagawa ni Satanas? Dudumihan lamang niya itong katawang ito. Darating ang time, matatapos ang buhay natin sa mundong ito, pero hindi niya kayang dumihan ang Espiritu ng Diyos na sumasa iyo. Para sa tamang panahon, nandun tayo sa piling niya. Nagawa ng Panginoong Diyos na kunin kay Satanas ang susi. Dahil wala na sa kay Satanas, talunan na siya. Sabi mo sa iyong sarili, talunan na si Satanas sa buhay ko. Again, mas kumbinsido, talunan na si Satanas sa buhay ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa negosyo ko, sa kalusugan ko. In Jesus' name. Hawak na ni Jesus ang susi ng Hades. Kaya wala nang karapatan si Satanas sa buhay mo. Amen? Kaya sasabihin mo kay Satanas, kung natakot mo ako noon lang yon. Pero ngayon, hindi na ako takot kasi hawak ko ang susi. Wala na sa iyo, nasa akin na. Amen? Whew. Pour the oil so you won't be poor. Ano daw ang sikreto? Pour the oil. Habang tuloy-tuloy na dumadaloy ang langis, nawawala ang kahirapan. Sa principle ng kalangitan, kapag binuhos mo, lalong dumadami. Sa principle ng mundo, kapag binuhos mo, nauubos. Ang 5 tinapay at 2 isda, nung maipamigay, lalong dumami at nakakain ng 5,000, marami pang labis. Ang kaunting langis sa maliit na sisidlan habang binubuhos, napupuno ang maraming malalaking tapayan. The more you give, the more you receive. Pag nilet go mo ang 10%, pagyayamanin ni Lord ang 90%. Pag nilet go mo ang luma, papalitan ni Lord ng bago. Pag nilet go mo ang kakaunti, papalitan ng Diyos ng rumaragasa at nag-o-overflow. Bakit? Because when you pour the oil, poverty is not with you. 2 Kings chapter 4 verse 6, dito na po ako mag-e-end. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing.
Nung wala na pong maisupply na jar, tumigil na ang langis. Meaning to say, kapag wala ng jar, wala na din ang langis. Kapag di ka na nananampalataya, titigil na rin ang Diyos sa paggawa. Kapag ayaw mo na sa Kanya, gustuhin man ni Lord sa'yo, wala na siyang magagawa. The oil is the Lord's. The jar is our responsibility. The miracle is the Lord's. Trust is our responsibility. The flow is the Lord's. The pour is our responsibility. Amen? Ready ang Diyos na ibuhos ang Kanyang Espiritu. Ang tanong, ready ka bang tumanggap? Sinasabi mo, Lord, pinagpe-pray mo, Lord, increase my faith. No! Wag mo lang ipag-pray. Read the Word and keep His promises. Nagpe-pray ka, Lord, give me more time na makapanalangin, makapag-ayuno, makapagbasa na yung salita. No! Kung kulang ang oras mo, gumising ka ng maaga. I-check mo ang calendar mo, mag-adjust ka ng iyong routine. Hindi sasagot sa iyo ang Diyos, anak, pumunta ka sa www.facebook.com. Go to settings, anak. Click deactivate account, anak. Click okay. Now, answered prayer ka na. May mas marami ka ng time sa akin. Ganun ba ang Diyos mangusap? No. Hahakbangan mo na lamang because the flow is from the Lord. The pour is our responsibility. The oil is the Lord's. The jar is our responsibility. Amen? Sino ditong nakahandang tumanggap? Pwede ka bang tumayo? Kung pumunta ka sa lugar na ito, may laman ka pa. You are that jar that God is looking for. Nabubuhusan ng Kanyang langis. Pero kung naririto ka at may laman ka pa, anong laman mo ngayon? Are you the jar that contains trash or treasure? Are you the jar that contains garbage or the goodness of God? I want you to know, mag-ready ka ngayong mag-unload. Kung may sama ka pa ng loob, kung meron ka bang hindi, alam mong hindi, nakalulugod sa Diyos, ibubu mo na anak at pupunuin ka ng Diyos ngayon. Amen? Sino excited ngayong araw na ito? Sino excited sa pagpupuno ni Lord? Come on. God is gonna do something. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, mag-focus ka ngayon kay Lord. Assess yourself. Check your heart. Check your mind. What do you have today? Ano ang meron sa bahay mo? May langis pa ba dyan? Sa langis na yan, mag-uumpisa ang overflow. Kaya humanda ka. Mag-overflow ka ngayon ng Kanyang presensya, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang anointing. And get ready to receive. Magpakumbaba tayo ngayon sa Panginoon. As we sing that song, narito kami, nagpapakumbaba. anong laman ng puso mo ngayon? Samba sa isang Diyos. Disappointments? Regrets? Pain? Today is the day of your freedom. Samo sa iyong pagkilos at sa himig na hangin naming hanapin kami katagpuin. Narito kami. Come on, sing with all your heart. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin Hinahanap namin
sumasamo Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin namin nalangin. Come on, sing. With all your heart. Iparanas, declare. Iparanas mo Sa amin ang iyong kapangyarihan. ipamalas mo. Malas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan Mapuspos ng lubusan. at sa aming kalagitnaan ay mga buong puso. Awitin mo sa Diyos, sing. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Malas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalamitan. Isang sisidlo ng Diyos. Ideklara mo ito at bababa sa iyo ang kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Jesus! Nakahanda ang aming puso ngayon. We are emptying out ourselves. Bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong. Come on, empty out yourself now. Empty out yourself. Ilabas mo ngayon yung mga pangit na laman ng iyong sisidlan. You are God's jar of His presence. Come on. Live it all out today. Huwag kang papayag na lalabas ka sa lugar na ito, may matitira dyan. Huwag mong sasayangin ang moment na ito na ang Diyos ay kinakatagpo ka sa lugar na ito. Gusto Kanyang buhusan ang Kanyang kapangyarihan. Huwag kang papayag na mayroon pang laman ng kalungkutan, laman ng pagkatakot, laman ng sama ng loob, ang iyong sisidlan. Ibuhos mo lahat sa Diyos ngayon. Sa Kanyang paanan, iwanan mo ito upang dumaloy ang sariwang langis sa buhay mo. Pwede bang awitin mo muli ito? Ikaw lang at si Lord. Iparanas mo. Habang inaawit mo ito, may paglilinis na ginagawa ang Diyos sa iyo. May pagbabagong ginagawa sa kaisipan mo. Lord, wala kaming itinitira na kahit anong latak ng aming nakaraan, latak ng maruming buhay. Wala kaming itinitira, O Diyos. Ibinababa namin lahat ngayon at ibinubuhos upang kami iyong mapagsidlan. Now you are ready. You are ready. You are ready. You are ready. You are ready to receive. Come on. In Jesus' name. People of God, sing. Sing with all your heart. Sing with all your heart.
ano ang dakila? Dakila. Hindi ikaw ang dakila. Si Jesus. Declare. Dakila. Come on, declare. Dakilaan nyo sa pamilya mo. Dakilaan nyo sa buhay mo. Dakilaan nyo sa trabaho mo. Dakilaan nyo sa pag-aaral mo. Dakila. Dakila ang iyong oh, yeah, We receive a kingdom that cannot be shaken. We receive the keys. In Jesus' name. Lord, I pray, lalabas kami sa lugar na ito, kami asin. Salamat, O Diyos, for the anointing. We will let it flow in our lives, starting today. We seal this by your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Everybody say hallelujah.